sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. Yun yung ating gospel kanina. At yun din yung ating pag-uusapan ngayon. I and my Father are one. I and the Father are one. Balikan muna natin yung pinag-uusapan. Bakit? Nasaan si Jesus? Nandoon sila. Feast ng dedication. Ano yung Feast of the Dedication? Feast of Dedication. Festival of Dedication, yung Hanukkah. Diba? Kung may Jewish kayo, ano yung Hanukkah? Dedication of? Sino yung idinededicate? Ano yung idinededicate? The second temple. The dedication of the second temple. Nasira na yung unang temple na pinatayo ni Solomon. So, naggawa sila ng panibagong temple. Yun yung kanilang sineselebrate. Feast of the Dedication. Tinatawag na Hanukkah. Meron silang, ano yung sinasindihan nila? Kandila. Ang candle. Anong tawag doon? Ewan. Yung menorah. Yun yung sineselebrate nila. Yung, and every night, sinisindihan nila bawat isa. Parang sa atin, parang nobina, parang ganun ang dating lang. Pero ano ba yung tungkol sa ating pag-uusapan? Yung ating pinag-uusapan, sa simula ng chapter 10, ang kausap ni Jesus, ang kanyang audience ay mga Pharisees and Jews. Pinagpipilitan nila, kung ikaw, ipakilala mo kasi sa amin, ang direct ang pagkakasabi is, kasi nagtatalo na sila, sabi niya, if you are the Messiah, tell us plainly. Tell us plainly, diretsahin mo na kami. Kung ikaw talaga yung tagapagligtas, diretsahin mo na kami. Ayaw pa nilang maniwala. Obvious naman na. Obvious naman na sinasabi niya na, I am from the Father. Ako yung anak ng Diyos. I am from the Father. Diretsahan niya ng sinasabi. Ayaw nilang maniwala. Parang sinasabi nila na parang paligoy-ligoy. Hindi naman siya actually paligoy-ligoy kasi diretsahan niya ng sinasabi, I am from the Father. Pero ayaw nilang maniwala. Kasi, sabi ng chapter 10, sa simula ng chapter 10, kaya ayaw nilang maniwala kasi they are blinded. Nabulag na sila. Alam niyo, it's very ironic, pero it's not actually being ironic, kundi katotohanan, na nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, ang kahuli-hulihang miracle niya before going to Jerusalem is yung bulag na nakakita. Very ironic kasi nga naman, yung bulag nakakita. Kasi alam niya na pagpunta niya sa Jerusalem, alam niya yung mangyayari sa kanya at alam niya na yung mga tao na yun ay mga bulag. Hindi sila physically bulag, kundi bulag sila sa pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Nabulag na sila. Ayaw na nilang intindihin yung sinasabi ni Jesus. Kasi labag na yun doon sa kanilang turo. Na-stuck na sila doon sa Old Testament na teachings na ayaw na nilang dugtungan, ayaw nilang maniwala. Although alam nila na may darating na Mesiyas. Kasi 30 years ago, nung dumating yung wise men from the east, alam nila na may darating na tagapagligtas. Kasi sino ang tinawag ni Herod? Nung Christmas, di ba? Sinelebrate natin. Sino yung tinawag ni Herod? Yung mga teachers of the law. Sabi niya doon sa teachers of the law, sabihin niyo nga sa akin, ano ba yung meron? Ano yung meron? Bakit may mga bisita tayo from the east? Bakit may mga dumarating? Sabi nila, kasi may darating na tagapagligtas. Alam nila na may darating na tagapagligtas kasi nasulat. Pero ayaw nilang maniwala.